May mga pagkakataon sa buhay na hindi mo alam kung bakit ka napapahinto. Hindi dahil pagod ka, kundi dahil may isang bahagi sa'yo na biglang nagsabing huwag kang tumingin o tumigil. Sa bundok, natutunan ko na ang pag-akyat ay hindi laban ng baga at tuhod. Minsan, sinusubok din nito kung gaano ka kahandang makakita ng mga bagay na hindi mo dapat makita. Ito ang kwento ng isang simpleng hiking trip sa isang nayon sa Japan at mga taong nakasalubong namin na hanggang ngayon wala pa ring mukha sa alaala ko. Noong nag-aaral pa ako at kahit nung magsimula na ako magtrabaho, wala talaga akong naging libangan na may pagmamalaki. May mga pinagtutuunan ako ng pansin dahil sa curiosity. Tapos kapag mababagot ako, tinitigil ko ito. Paulit-ulit lang ang routine. Sobrang hina ko na sa paninindigan sa kahit ano. Pero isang taglamig, kakaiba ang hatak sa akin ng mga bundok. Sinimulan kong akyatin ang ilang mabababang tuktok. Parang naglalaro lang sa pag-akyat ng bundok. May mga bahagi na halos sumuko ang baga ko sa tarik. Meron namang ibang parte na banayad lang. Malambot sa mga nalalaglag na dahon sa daan. Mas masaya siya kaysa sa inaasahan ko. Pakiramdam ko, parang isa akong mountaineer. Pero kung tutuusin, weekend excuse lang talaga para pagpawisan. Nang matapos ko na ang ilang rutang malapit sa akin at nagsimula na naman akong mainip, may isang senior sa trabaho ang nagbanggit na medyo mahilig din daw siya sa hiking. Kaya agad akong lumapit sa pagkakataon. Sinabi kong may alam akong magandang trail at inimbita ko siya noong weekend na iyon. Sa trailhead, nagkumpara kami ng mga mapa at sa hiling niya, pinili namin ang rutang mas proper o mas seryosong pakiramdam. Nagsimula kami ng kaunti lampas 12:00 ng hapon. Sa ridgeline, mahahaba na ang aninong ibinabato ng mga puno kahit maliwanag pa. Meron na yung kulay ng maagang dapit hapon. Yung kakaibang liwanag na nakukuha ng bundok tuwing taglamig. Narinig ko na dati na nagbabatian ang mga nagkakasalubong sa trail. Kaya ganoon ang ginawa namin. Konnichiwa sa lahat ng nadadaanan namin. Hindi lahat sumasagot, pero parang normal lang naman iyon. Hanggang sa biglang may dumating na grupo ng 5 matatandang hiker. May suot na cap, checkered na polo, magagaan na daypack. Karaniwang-karaniwan lang ang mga itsura nila. Pero ang mga mukha na dapat kong nakikita, hindi talaga nakarehistro. Direkta ko silang tinitignan, pero parang may puting silaw sa mismong lugar kung saan dapat naroon ang mga mukha nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin iyon maalis sa isip ko. Para bang nakatitig sa headlight. Alam mo ba yung pakiramdam na iyon? Pero umiiral lang siya sa mismong bahagi kung saan dapat ang mukha nila. Dumadaan sila at nagpatuloy lang akong maglakad. Ang mga sumusunod na taong nadaanan namin, normal na ulit ang mga mukha nila. Pinilit kong ikulong iyon sa kahon ng kakaibang panlilin lang ng mata sa isip ko at isinara ko iyon sa isang bangko sa gitna ng mga puno. Sinipat ako ng senyor ko at nagtanong, "Uy, okay lang ba mata mo?" Sabi ko, "Oo, ayos lang." Sinubukan niyang tumawa. Tapos sabi niya, medyo hindi nagbibiro, "Hindi naman yan parang babala ng stroke o kung ano, di ba?" Doon ko naintindihan ang ibig niyang ipahiwatig. Ang grupong nadaanan namin kanina, bigla ko itong nasabi at agad siyang namutla. "So, nakita mo rin?" At doon namin parehong napagtanto na iisa lamang ang nakita namin. Naabot namin ang tuktok. Mabilis na kumain at nagsimulang bumaba bandang 3:30 p.m. Sumingit ang lamig sa likod ng aming mga tuhod. Binilisan namin ang lakad sa daan ng tumatakbo sa itaas ng tuyong ilog at mga 10 metro sa unahan.
Sa kulay abong bughaw na liwanag, may gumagalaw malapit sa tubig. Ang parehong grupong naka-checkered ang umaakyat papunta sa amin. Dapat ay pababa na sila kanina. Hindi iyon pagkakamali. Parehong damit. Parehong bilang ng tao. Walang duda. Dumaan kami sa tabi nila ng walang imik. At pagkalagpas namin sa huli sa kanila, may tinig ng isang babae na lumutang mula sa likuran. May kakaiba. Pantay na tono. Konnichiwa. Kumibot ang balikat ng senyor ko at nang walang salitang pinagkasunduan, binilisan namin ang lakad. Muling narinig ang eksaktong parehong boses, eksaktong parehong pagitan. Konnichiwa. Parehong pitch. Parehong timing. Parang walang nakaloop. Hindi ako nangahas lumingon. May isang napakapayak na bahagi sa loob ko ang nagsabing huwag. Yung grupong iyon. Nagsimula ako. Bigla niyang hinila ang jacket ko. Inilapit ako sa kanya. At sabi niya, direkta silang nasa harap ko. Binati pa nila ako. Pero kahit ganun, di ko makita ang mga mukha nila. Manipis at naninigas ang boses niya. Parang pilit niyang pinipigilan ang panginginig. Hindi ako sumagot. Sa gilid ng paningin ko, kahit ang mukha niya ay nagsisimula ng lumambot, parang hirap mag-focus. Hindi kami tumakbo. Pero tuloy-tuloy kaming gumagalaw hanggang lumapad ang trail at humina ang ingay ng ilog. May ibang hikers na dumadaan. Isang pares na may trekking poles. Isang lalaking nakaasul na windbreaker. Nag-usap kami sa daan. Tinignan ang oras at tinahak ang natitirang daan nang walang imikan. Sa parking lot, patag ang liwanag. Madilim na sa paligid. Nagbabatian kami. Kinakabahan dahil sa hike at naghiwalay na ng landas. Sa tren pa uwi, iniscroll ko ang mga litrato ng mga araw na iyon. Maayos ang kuha ng ridgeline. Maayos ang ilog. May isang mid-trail shot na mabilis kong kinunanan. Ang senyor ko. Naka-side profile. Tinamaan ng liwanag ang cheekbone niya. Pero ang buong bahagi ng mukha niya ay parang malagkit na pahid. Na para bang nadapuan ng hinalaki ko ang lens ng camera. Malinaw ang kuha bago pagkatapos nito. Sinabi ko sa sarili ko na hamog lang iyon. Marami akong sinabi sa sarili ko sa tren na iyon. Pagkalipas ng ilang linggo. Sa biyahe, papasok sa umaga. Bumukas ang mga makinaryang pinto ng tren at may recording na nagsabi, "Please mind the gap." At mula sa aking likuran, may boses ng babae, malinis, pantay na nagsabi, "Konnichiwa," na may eksaktong parehong pagitan tulad nung nasa bundok kami. Paglingon ko, hanay lang iyon ng mga mukha, mga cellphone, mga scarf, walang kahit anong kakaiba. Sa opisina, kumaway ang senyor ko mula sa photocopy machine. Sa loob ng kalahating segundo, tumama ang silaw mula sa ceiling panel sa noo niya at ang natitirang bahagi ng mukha niya ay hindi agad nag-resolve. Pagkatapos, bumalik ito sa ayos. Siya na ulit siya. Tinanong lang niya kung gusto ko raw bang magkape. Baka dahil lang sa pagod ang mata ko. Baka may kinalaman sa migraine. O baka kung anong bagong problema sa screen time na hindi ko pa talaga nauunawaan. Nagpa-schedule nga ako ng eye exam. Pero hindi ko rin naman naituloy. Nagpatuloy pa rin ako sa hiking. Kahit kakaiba man ang aking pakiramdam. Madadaling ruta. Maagang simula. Maraming sikat ng araw. At mas maayos na akong magpapatuloy sa mga bagay ngayon. Ay siguro. Kusang lumalabas sa bibig ko ang mga pagbati. Parang naka-autopilot.
May mga sumasagot, may mga hindi. Sa ilang hapon, nahuhuli ko ang sarili kong diretso ang tingin sa isang tao. Pero hindi ko agad mahawakan ang mukha niya sa paningin ko. Isang tibok lang. Tapos bigla itong bumabalik. Parang muling nakakabit ang koneksyon. Malamang, wala lang. Pero imposible rin na ganun talaga nagsisimula. Kahit ano pa man, hindi ko masasabi kung may mali ba sa bundok. Baka may kung anong gumugulong pababa mula sa isang malamig na lugar, lampas sa ilog sa itaas. O baka ako lang. Baka nababaliw na ako. O baka may daladala na ako ngayon. Kung nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, ako nga pala si Jay. Bago tayo magtuloy sa Tokyo, ang Moronochi All ay tumutukoy sa klasikong office district look sa paligid ng Tokyo Station. Ang acronym na All ay ibig sabihin, Office Lady. Isipin ninyo ang mga glass tower, bangko, trading floors, malilinis na blouse, pencil skirt, high heels, banayad na pabango. Itanim ninyo sa isip ang imaheng yan. Mahalaga yan sa susunod na mga mangyayari. Ilang taon na ang nakalipas. Nagtitraining hike ako tuwing weekday. Sa mga madadaling mababang bundok sa kahabaan ng Odakyu Line. Sikat ang mga ito dahil madaling puntahan at hindi mabigat ang elevation. Kaya maraming baguhan at mga grupong pangkababaihan ang gumagamit ng ruta. Tuwing weekend, buhay na buhay ang lugar. Pero tuwing weekday, halos patak-patak na lang ang dumadaan. Noong araw na iyon, mag-isa akong umalis. Bandang huling umaga, malamig ang simoy, tuyo ang trail. Ito ay perpekto. May isang veteranong day hiker na mabilis na umabot mula sa likod ko. Tumango at nagsabi, "Mag-isa ka lang, ingat." Nagpasalamat ako at pinanood siyang lumiko sa isang junction para sa mas mahabang ridge traverse. Ako naman ay nanatili sa mga banayad at scenic na loop. Karaniwang pinipili ng mga casual hikers. Malapad ang daan. Halo na cedar at mga punong broadleaf. Bumukas ang trail sa isang tanawin. Pumasok ako sa magaan at pantay na ritmo. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko mga 50 o 60 metro sa unahan ang likuran ng isang babaeng naglalakad mag-isa at kusa akong huminto. Hindi naman kakaiba ngayon ang babaeng solo hiker. Ang kakaiba ay ang suot niya. Puting blouse na may malalaking frills. Palutang-lutang na floral skirt hanggang tuhod. High heels, maliit na shoulder bag, buong make-up. Ingat na kinulot ang buhok na nagsisimula ng magulo sa mga gilid. Para bang may kumuha ng isang tao mula sa bangketa ng Marunouchi. At idinikit siya sa lupang trail na puno ng ugat at langaw sa kabayo. Nang makalapit ako, binati ko siya ng karaniwang pagbati sa trail. Kumurap siya na para bang hindi inaasahan ang pagbati. Lumampas ako at pinanatili ko ang kaunting agwat sa unahan para makasilip pabalik ng hindi halatang nag-aabang. May manipis na guhit ng pabango na naiwan sa hangin sa likuran ko. Ang amoy na iyon, pang-labor labi, ay talagang hindi nababagay dito sa pagitan ng amoy ng nabubulok na dahon at mga cedar. Noong una, tinitiis niya ang lakad. Pero kalaunan, parusa na ang high heels. Madalas na siyang humihinto. Nakasandal ang mga kamay sa hita. Hanggang sa tuluyan siyang yumuko sa gilid ng daan. At doon ako napahinto at bumalik. Nilunok ko ang mga halatang tanong. Gaya ng bakit ganyan ang suot mo?
at tinanong ko na lang kung ayos lang ba siya. Nagbigay siya ng magalang na ngiti, yung ngiting pang-opisina. Pero nang malapitan, nakita ko ang mga detalye ng opisina na hindi mo karaniwang napapansin sa gubat. Maliliit na hikaw, manipis na kwintas sa liig niya na kumikislap sa araw na parang tuksok ng karayom. Maayos pa rin ang lipstick, kahit ang foundation sa mukha niya ay naging patse-patse na dahil sa pawis. May tubig ka ba? Tanong ko. Isang beses lang siyang umiling. Maliit lang. Inabot ko ang hindi ko pa nabubuksang bote. Nag-alinlangan siya, pero tinanggap niya ito gamit ang dalawang kamay. Maliit na higop lang, sabi ko. Pumunta muna tayo sa lilim. Tumango siya. Nang tanungin ko kung may nakakaalam ba kung nasaan siya. Iniyoko niya ang ulo niya. Magalang. Siguro, pero higit sa lahat, malayo ang loob at mahina niyang sinabi. Ayos lang ako. May isang grupong pang-hiking ng mga babae na umaakyat mula sa ibaba. 5 sila. Malinaw kong naalala. May mga sombrero at trekking poles. Mga mukhang palakaibigan. Kumaway ako at pinatigil sila. Alim muna kayo, sabi ko, at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ginawa namin ang nararapat gawin, yung mga makakatwiran. Inilipat namin siya sa lilim. Tinignan kong may mga paltos ang mga paa niya. Meron nga. Pinainom ng isa pang kaunting tubig. Inalok ng merienda para sa asin. Sinubukan ng isa sa mga babae na magtanong ng mas banayad. Tinanong niya ang office lady kung kailan siya nagsimulang maglakad. Gaano na siya katagal naroon, kung may cellphone ba siya. Naalala ko, maayos at maikli ang mga sagot ng office lady. Malinaw na gusto niyang mapag-isa. Kaya nagpatuloy na ako sa lakad. Nakarating ako sa tuktok. Kumain ng mabilis na onigiri at nagsimulang bumaba. Nakita ko ulit ang grupo sa may liko ng trail. Sabi nila, natagpuan nila siya. Hindi na kalayuan pababa. Nakaupo na ngayon. Magkadikit ang mga tuhod. Ang high heels ay nakasabit na lang sa mga paa niya. Isa sa mga babae ang nagtanong ng nagtanong na paikot-ikot naming iniiwasan. Sa ganyang sapatos, sa ganyang kasuotan, ano ang nagdala sa iyo rito? Ngumiti ang office lady. Yung sanay at maliwanag ng ngiti. At malinaw, kalmado niyang sinabi, para mamatay. Parang ang mismong hangin ay umurong. Walang drama. Walang arte. Ang pangungusap lang na iyon. Ikinikwento niya na sumakay siya sa isang tren noong umagang iyon. At may bigla raw na pumasok sa isip niya. May nakita siyang advertisement sa loob ng bagon tungkol sa hiking course na ito. Kaya bumaba siya sa istasyon nang hindi niya karaniwang binababaan. Hindi pumasok sa trabaho noong unang araw na iyon at dumiretso rito. Mahinahon niya itong sinabi. Nakangiti. Ginawa namin ang mga basic. Dahil mahalaga ang mga basic. Tinawagan namin ang 110. Pinanatili siyang nasa lilim. Pinaiinom ng kaunting-kaunting tubig. Pinananatiling nakikipag-usap tungkol sa mga neutral na bagay. Kung saan sa hanay ng bundok na ito ang pinakamagandang tanawin. Kung ano ang pakiramdam ng hangin. Kung regalo ba ang kwintas na suot niya. At nang tuluyan ng makarating ang rescue team, nagbigay kami ng espasyo. Nagbigay ako ng maikling salaysay. Kung kailan namin siya nakita. Ano ang sinabi niya. At kung ano ang mga sinubukan namin gawin. Pagkatapos, umatras na kami kasama ang grupo para magawa na nila ang trabaho nila. Paulit-ulit ko pa ring binabalikan sa isip ang araw na iyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos.
Pero umaasa akong nakakuha siya ng tulong o kahit man lang ay maayos siya ngayon. Madalas ko ring isipin kung gaano kadali sana akong nagdesisyon na huwag makialam at magpatuloy lang sa paglalakad. At kung gaano kabilis maaaring maging mahalaga ang isang maliit na desisyon sa isang weekday trail na walang gaanong tao. Tinatrato ng mga tao ang mga mababang bundok na ito na parang mga parke dahil madaling puntahan gamit ang tren o dahil madali sila hanggang sa hindi na. Kapag 10 minuto ka na ang layo mula sa istasyon, nag-iiba na ang mga patakaran. Mahalaga ang tubig sa mainit na araw na gaya noon. Mahalaga ang sapatos. Mahalaga ang liwanag ng araw. Mahalaga ang mga ekstrang hero. Kung may aral man akong nakuha sa karanasan ko, eto yun. Kung sakaling may makasalubong kang naglalakad papunta sa iyo sa 100 sa bundok, huminto ka siguro. Magtanong kung ayos lang ba siya. Mag-alok ng tubig. Manatili ka sandali. Kahit pa ang unang sagot na maririnig mo ay, ayos lang ako. Mas mabuti pa iyon kaysa pumunta ako rito para mamatay. Noong nakaraang taglagas ito, nakatira ako sa liblib na lugar. Kaya umakyat ako sa maliit na bundok malapit sa amin para mamitas ng kabuti. Nagpark ako sa trailhead. 3 oras ang ikot kong lalakarin. Wala naman itong espesyal. Isang forestry road lang na nagiging masamang-masamang daanang puno ng dahon. Sa bandang itaas, pwede kang makakuha ng disenteng dami ng honey mushrooms at bear's head fungus, burn haratake. Mga 1 oras na ang nakalipas, nakatagpo ako ng 3 tiyahing nasa gitnang edad. Mga nasa 40s sila. At batay sa punto ng pananalita nila, hulaan ko'y galing sila sa Kansai. Habang nagkakasalubong kami, napatingin ako sa loob ng isang kanilang mga shopping bag na umiindayog sa tabi nila. Sa loob, may mga kabuting kamukhang-kamukha ng Nizomi CG at Sokiyo Take ay hindi lang kaunti, kundi tambak. Si Jay ulit ito. Para sa mga hindi pamilyar, ang mga uri ng kabuting ito ay nakakalason. Ang Sokiyo Take ay nagdudulot ng matinding gastrointestinal poisoning, pulikat, walang tigil na pagsusuka, pagtatae, malamig na pawis, dehydration, at may mga naitalang kaso na nauuwi sa kamatayan. Ngayon, ang Nizomi CG, nakakalason din iyon. Nagdudulot ng pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagpapawis, minsan ay pagkalito. May isip mo kung ano ang maaaring mangyari kapag naranasan iyon sa gitna ng kagubatan. Isang maliit na bahagi lang ay pwede ka nang dalhin sa ospital. Balik sa kwento. Naisip ko, delikado ito. Nasa totoong panganib ang mga tiyahing ito. Kaya hinabol ko sila ng bahagyang tumatakbo. Excuse me, ano po ang balak niyong gawin sa mga kabuting yan? Tanong ko. Binigyan nila ako ng masikip na ngiting ibinibigay mo sa isang ekstrang hirong biglang sumusulpot at nagtatanong ng kung ano-ano. Ngayon, tatawagin ko silang may pangalan. Si Tia A, tatawagin kong Kikyo. At sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin? Uuwi namin yan. Gaya ng inaasahan ko, iuuwi nga nila. Ang kwento ay itutuloy sa next na video. Abangan.